So, morning guys, update ng ating ampalaya. Ito ay 86 days 86 days ba? Ayan, yellow na. So, di sana ako mag-harvest today. Pero kailangan. So, harvest tayo. Kasi dun sana kami sa setup, bagong setup, magpo-focus. Plano ko mag 2 times sana. Hindi kaya yung 2 times, sobrang ng laki. So may mahinang ulan dito. Again, bitak-bitak pa. At least nakatulong ng konti. No? So 86 days. Sana tumaas na yung presyo. Hirap kaya. So kailangan harbisan. Di kaya yung Sabado pa. Sobra na sa laki. So early checking. So harvest tayo today. So may mahina, may marami. Kasi grabe yung init. 3 weeks din. Di pwede, sobra sa laki to. Oversize. Pag doon pa tayo mag-harvest sa Sabado. Madapa. So thank you Lord sa ating mga tanim. So may nagtanong dun sa fruit cracking. Bakit daw na fruit cracking? Again, variety matters dito sa fruit cracking. Tapos yung mistisa mas talaga sa fruit cracking. Dito sa Galaxy Max malakas to sa fruit cracking, no? Compared sa mistisa sa ibang variety. Tapos ang dahilan yan ay sobrang ulan. Tapos dito sa ilalim yellow na, itim na. So yung dahon, yan yung dahilan. Dalas yung ulan, yung dahon, kasi di na na-support yung nutrients na pinapakain mo. Kasi yung dahon ay ganito na, no? Ganyan na, itim na. And that's normal sa ampalaya, lalo pag madalas yung ulan, no? So dito di pa kasi masyadong crowded, so okay pa. Kung may fruit crack man sa ganitong edad ay minimal lang, mga 86 days plus. So yan yung natin, yan yung nakikita natin sa fruit cracking, no? So nutrients talaga, nutrient deficiency, sobrang ulan, kasi di na maka-absorb yung mga bunga ng enough na nutrient na pinapakain mo tuwing, parang tao din yan kasi pag habang tumatanda ay yun bang nangingiba yung pangangatawan, no?
again di pa to crowded, so okay pa yung pagbunga, no? So main dahilan sa fruit cracking, yun nga, kain, crowded, no? Sobrang ulan. Dito yung abono natin, ipot, yan, mix with abono. So gamit natin Golden Agro, konti-konti lang to, dadalawang ganyan lang, yung 5 liters ba yan na ano, ice cream, 1620 or Golden Agro plus complete lang na yan, tigdadalawang ganyan per tab. Itong tab na to 20 plus cubic meter ang laman, so napakakunting abono, maraming tubig. So yan yung ginagawa natin. Of course dun sa mga issues na grabe yung fruit cracking is yung variety tsaka yung ulan, no? Sobrang ulan, yung mga madalas yung ulan sa area. Dito sa atin kulang tayo sa ulan, isa din yan. Kung may fruit cracking, napaka minimal, no? So dito sa atin ito nahihinog kasi uhaw, kulang dito sa tubig, daming hinog dito guys, ano, doon pa kasi kulang sa tubig, di enough yung tubig, dilig. So kailangan talagang ulan. Dito daming hinog dito, no? So again, may mga portion na okay pa yung pagbunga, mayroong hindi, and that's normal, no? So sa akin lang is yung presyo, sana magbago na. Hirap na kaya, ano na, 45 days na, almost 45 days na yung mura, tapos mahirap yung panahon ito, no? So yun lang yan. So sa abono, ano kasi sa foliar, di kasi ako masyadong maniniwala, kaya dito tayo sa foundation, sa lupa. Ayan, ipot marami kasi complete na yan, may micro and macronutrients na kailangan ng tanim. So dito tayo nagpo-focus talaga, dito sa tabi ng mga puno, mahina yung pagbunga kasi grabe ka dry, no? Ayan, itim na ito, mga ganito, dito fungus, no? So chances pag may mga ulan, so diyan napapasok si fungus, yung mga nalalantang dahon natutuyo dahil sa sobrang init. So yun lang, short tips sa fruit cracking, no? So paano i-solve, again yung spacing sa akin laking tulong, yan yung pinaka, no? So God bless everyone, thank you Lord.